Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang tungkol sa trigger na magpapabalik sa ating bida sa ring. Pati na rin ang kinaharap na problema ni Pognan dahil sa matinding sparring. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang most awaited fight ng dalawang halimaw na si Martinez at Wally. Matapos nating makita ang flawless victory ni Volg, agarang tumakbo papasok ng ring si Dankichi. Nabilib ito sa ginawa ng kanyang bata at akala niya na kaya tinapos agad ni Volg ang laban ay dahil sa tingin nito malulugi siya sa points since nasa baluarte siya ng mga Meksikano. Pero reply niya na si Ipo nga ang dahilan ng kanyang flawless victory, kaya naman hindi magets si Dankichi kung bakit. Matapos yun, agarang tumakbo ito papunta kay Wally since siya nga ang magiging catman nito. Habang tumatakbo, nag-aalala ito kila Miguel dahil sa tingin niya siguradong kakabahan ng mga to since iniisip ng mga tao na wala silang pag-asa manalo sa laban na yon. Pero nang buksan ni Dankichi ang pinto ng waiting room, dito natin nakita na relax lang si Wally at nagpapagulong-gulong pa sa sobrang excitement. Habang si Ipo naman ay problemado na para bang pasan ang buong mundo. Sa audience area, tumabi si Volg kila Yanaoka at Sendo. Tinanong ni Volg ang Naniwa Tiger kung sino ang gusto niyang makalaban sa dalawa since ang match nga na yun ay ang magdi-decide. Sabi ni Sendo na si Ricardo ang gusto niyang makalaban dahil ito ang pinakamalakas sa buong mundo. Kaya kapag natalo niya ito, iyon ang magiging patunay na siya ng strongest in the world. At dagdag pa niya na talagang si Ricardo ang kanyang goal simulat sa pool. Pinakilala na ng announcer ang challenger na si Wally at sabi nito na mabilis nga itong umakyat ng ranking at lumalaban ng walang pakialam kung saan gaganapin ang match. Mayroon itong 25 fights, 24 wins, 1 loss at 19 KOs. Pero since hindi nga ma-verify ng lahat kung ano nangyari sa karamihan ng laban na yun, talagang mysterious fighter pa rin itong si Wally. Dagdag pa ng announcer na makakalintulad sa mabangis na hayop ang fighting style nito sa sobrang wild na para bang sinaunang taon na naghahunting ng mga kalaban. Kaya tinawag din itong Alpha o ang ibig sabihin, siya ang simula. Agarang ipinamalas nito ang kanyang pagka-athletic at tumabling pababa ng hagdan. Nagulat nga mga audience dahil parang unggoy daw kung gumalaw itong challenger. Matapos yun, excited na tumakbo ito papasok ng ring at pinakita ang kanyang wild style. Sunod ng pinakilalang legendary champion. With 69 fights, 69 wins, 64 KOs, and 0 losses. The WBA Featherweight Champion of the World, Ricardo Quetzalcoatl Martinez. Nang makapasok na sa ring si Martinez, nagkaharap na din sa loob ng ring ang dalawang halimaw na to. Si Wally na tinatawag na Alpha at si Ricardo na tinatawag na Omega. Kaya naman pwede din nating sabihin na ang match na to ay ang laban ng beginning versus the end. Habang pinapatugtog ang Indonesian National Anthem, hindi mapakalito si Wally at tingin ng tingin sa belt ni Ricardo. Sabi nga ni Miguel na kung gusto niyang makuha yun, kailangan niyang manalo sa laban. Sagot naman ni Wally na ibibigay niya ang belt na yun sa kanya since meron siyang ibang gusto at yun nga daw ay tapusin agad ang paparating na match na yun. Nang maalala ni Wally ang sinabi ng champion na wala pa siyang nakilalang boksingero na nakapagsabing masaya siya kalaban, inasarat ng belat na naman itong si Wally nang mapatingin sa kanya si Ricardo. Nabanggit ni Bill na alam niyang hindi mapoprovoke si Martinez sa mga ganong pang-aasar pero nasisiguro niyang nakuha na ni Wally ang atensyon ng legendary champion. Subalit sabi ni Ricardo na meron pang isang kumuha ng atensyon niya at napatanong kung bakit nandoon ang ating bida na si Ipo. Nagulat nga din si Bill na makita niya ang ating bida pero agaran din itong pinag-focus si Martinez sa paparating niyang laban. Sa audience area, tinanong ni Sendo si Volg tungkol sa tatlong world ranker na nakasparring ni Wally. In-explain ni Volg na hindi nga makita ng mga world rankers na yun ang mga pinapakawalan suntok ni Wally. At dahil sa mga suntok na yun, nagkaroon sila ng mga sugat sa taas ng mata. Kaya naman agarang tinitigil ang session. Napatanong si Sendo dahil parang hindi nagulat si Volg sa pinakitang teknik ni Wally sa sparring. In-explain nito na yun nga ay dahil world champion na siya at nakita niya na ang mga ganong suntok dati. Pero dagdag nito na mapanganib pa rin talaga ang mga punches na yun. Sa tingin ni Sendo na yun nga ang magiging surprise strategy ni Wally para sa legendary champion.
Bago magsimula ang laban, since same weight class nga si Ipo at Ricardo, tinanong ito ni Dan Kichi kung ano ang usual style nito ni Ricardo sa mga laban niya. Sagot ng ating bida, nasisimula, kalmado at tila tinatansya pa ng champion ng kanyang kalaban. Usually, nag-i-stay ito sa middle range at hindi masyado nagbabato ng mga suntok. Dagdag pa nito na sobrang galing ni Ricardo magbasa ng kalaban, to the point na pati habits ng kalaban ay naaalala niya. Kaya naman nga ang plano daw nila Miguel ay mag-all-in agad mula simula. Sasamantalin nila ang pagiging slow starter ng legendary champion para makalamang agad sa puntos. Habang nasa corner ng dalawang boksingero, si Wally nga ay sobrang energetic, habang si Ricardo naman ay kalmadong-kalmado lang. Pagkatunog ng bell, mabilis na umariba at sumugod agad itong si Wally na walang touch gloves. Nagulat nga si Ipo na makita nito ang all-in strategy ni Wally, habang ang mga audience naman ay nagalit dahil nagiging bastos ito sa kanilang champion. Swabe namang sinalstipan ni Martinez iyon para iwasan ang pagsugod. Since masyado ang mabilis ang pagdashin ni Wally, hindi ito makakatigil na tatama na sa corner. Dito na pinakita ni Wally ang kanyang mga wild moves. Ginamit nito ang corner post at tumambling para pigilan ang kanyang momentum. Hinabol niya ulit si Ricardo, pero muli lang din siya nitong sinalstipan. Hindi naman tumigil ang challenger at patuloy pa rin ang pagsugod nito. Ngunit dahil sa bilis ng takbo ni Wally, aksidente niyang nalagpasan ang kanyang kalaban. Matapos yun, nagulat ang lahat kay Wally na gamitin nito ang lupit para itsa ang sarili papalapit sa champion. Habang nangyayari ang mga yon, nabanggit ni Sendo na pwede ang magulat ang mga ibang boksingero sa weird boxing style nitong si Wally. Pero, imposibleng gumana ito sa isang veteranong legendary champion. At sunod nating nakita na kalmado pa rin ito at tila inaaral ang mga moves ni Wally. Nabanggit din ni Sendo na marami ng boksingerong nagtangka gumamit ng mga kakaibang teknik at strategy. Subalit wala ni isa sa mga yun ang kumonekta ng malinis na suntok sa mukha ni Ricardo. Nang bilisan palalo ni Wally ang kanyang pagtakbo, mukhang masasobrahan na naman nga ito at malalagpasan si Ricardo. Pero hindi nga in-expect ng champion at nakita na lang nito bigla ang paparating na suntok habang tumatakbo si Wally. At dito nga natin nakita na kumonekta ng malinis ang right overhand sa mukha ni Martinez. Nagulat nga ang buong stadium sa pangyayaring iyon. Kasama na rin doon si Martinez at sinabi nitong na-surprise siya sa irregular overhand na yun. After noon, nagpanik itong si champion nang biglang mawala sa kanyang paningin si Wally. Nagtatago pala ito sa likod ng referee at sunod na nagpakawala ng suntok. Ngunit kinapos ito at hindi umabot. Nabanggit ni Bolg na first time niya nga lang makita na nagkaroon ng kalaban si Ricardo na sobrang relax at komportable sa loob ng ring. Dahil sa disrespectful move na yon, nagalit ang buong stadium kay Wally. Sabi ng isang second na Ricardo na sinsimula pa lang pagbibigyan nila ang behavior nitong challenger. Pero sabi din ni Miguel na nagsisimula pa nga lang sila at tila pinapahiwatig na marami pang parating. Nagkaharap ulit ang dalawang boksinger sa gitna ng ring. Habang nakataas ang guard ni Ricardo, kalmado itong nag-o-observe. Nabilib at natakot at the same time ang ating bida. Dahil kahit anong mangyari, kalmado pa rin itong legendary champion. Inasar nga ni Wally si Martinez at nilagay nito ang kanyang dalawang kamay sa likod. Habang nakalagay ang mga kamay nito sa likod, unti-unti itong umabante gamit ang weaving motion. Nang within range ng challenger, agad itong nagpakawala ng right overhand. Pero basang-basa ito ng champion at alam nitong pameke lang iyon para sa isang left uppercut. Subalit, nagulat ito nang biglang nag-ibang trajectory ng suntok na yun at ang suntok na yun ay biglang naging left hook. After ng suntok na yun, dumistansya agad si Wally. Napansin ni Sendo na parang vertical hin nga ang mga punches na yun. Gusto ang sabihin ni Bolg na ninakaw ni Wally ang signature move niya. Pero mismo si Bolg ay hindi ito kayang gawin. At tanging si Wally nga lang daw ang makakagawa nito dahil sa kanyang flexibility. Pinakita nga nitong si Wally kung gaano ka-unorthodox ang kanyang boxing style. Kada talbog nito sa lubid, nagpapaulan nito sa depensa ni champion. Habang ginagamit ang referee para hindi siya makita ni Ricardo bago magbato ng suntok. Dito nga natin nakita kung bakit hindi alam ng mga nakakalaban ni Wally kung saan nanggagaling ang suntok. At iyon ay dahil sa mga pameke nitong punches gamit ang kanyang mabibilis at flexible na kamay. Habang patuloy ang pagiging wild ni Wally sa buong ring, napaisip si Ipo kung paano makakapag-adjust si Ricardo sa ganong boxing style. At doon na natapos ang round 1.
Sa Kamugawa Gym, nakita natin pinapanood nila Itagaki ang laban na yun sa TV. Agaran namang pinatahimik ni Itagaki ang mga to since gusto nga nitong panoorin na maayos ang world title match na iyon. Pero dahil nga masyado ng halimaw ang dalawang naglalaban, mas gusto na lang mag-focus nila Taihei sa pagiging second ng kanilang senpai. Sabi ni Itagaki na magiging magandang reference nga si Wally para sa kanya since improved version ng style niya ang style ni Wally. Nabanggit nila Kintaro na hindi nga nakagalaw ang legendary champion dahil sa bilis ng kalaban nito. Pero reply ni Itagaki na may downside nga ang paggalaw ng ganong kabilis since hindi mo kaya magpakawala ng mga precise punches. At dagdag pa nito na kulang din ang power ng mga suntok dahil hindi mo mai-utilize ng maayos ang iyong mga binti. Dahil doon, napaisip si Itagaki kung wala bang plano si Wally na pabagsakin si Ricardo at talunin lang ito by a decision. Pero alam din niya na hindi hahayaan ni Ricardo mangyari yun. Bumalik uli ang istorya sa Arena Mexico. Napansin nga ni Ipo na nag-observe lang si Ricardo ng buong 3 minutes at hindi nagbato ng suntok ni isang beses. Kaya naman nasisiguro niyang merong tinatago itong si Champion. Bago magsimula ang round 2, aminado si Ricardo na nahihirapan siya kay Wally. At sa buong career niya, first time niya maka-encounter ng ganoong boxing style. Kaya naman hindi niya alam kung paano ito ka-counterin. Nang magsimula ang round 2, tinaas muli ni Ricardo ang kanyang guard, habang si Wally naman ay relax na relax at handa ng sumugod. Napipredict nga ng ating bida na dito na magtatry si Ricardo ng mga suntok na posibleng gumana. Kaya naman kailangan na talagang mag-ingat ni Wally. Nang makalapit na ang challenger, sunod itong nagpakawala ng mga iba't ibang punches. At nang kumonekta ang body blow niya, agaran din itong dumistansya. Wala kang magawa ang legendary champion at naulit ang senaryo na yun ng ilang beses. Na after magpaulan ng mga punches ni Wally sa depensa, sunod ditong kukonekta ng body blow bago dumistansya. At ang tinatawag nga nilang invisible champion ay tila na stuck sa defense position. Hindi nga makapaniwala ang lahat ng audience na nakikita nila at napatahimik ang mga ito. After noon, napansin ng ating bida si Ricardo na nagbalak magpakawala ng suntok. Pero agaran din itong itinigil since hindi pa nito tuluyang naaaral ang style ni Wally at doon na natapos ang round 2. Sa corner ni Martinez, tinanong siya ng coach niya kung ano ang masasabi niya sa ni-request niyang boksingero. Sagot nito na yun nga ang kanyang hinahanap. Nang tanungin siya ni Bill kung ano ang kanyang plano, reply nito na masyadong malakas si Wally para sa kanya. Nabanggit din niya na si Wally ang pinaka-talented na boksingerong nakita niya at dagdag mo pa ang devil's teaching ng kanyang coach na si Miguel. Nang magsimula ang round 3, tinaas lang ulit ni Champion ang kanyang guard kaya naman nairita na si Sendo since wala na namang balak magbato ng suntok sa Ricardo. Nabanggit ni Volg na hindi nga daw ito ginagawa ni Ricardo dahil ayaw niya makipagbakbakan. Since nang sinugod niya si AJ dati sa laban nila, agaran itong nakipagbalagbagan sa kanya. Naaalala nga daw ni Sendo ang laban na yun at nakipagsabayan si Ricardo bilang isang totoong champion. At sunod itong napatalo kung bakit hindi rin gawin ni Ricardo yun sa laban nila ni Wally. Reply ni Volg na yun nga ay dahil ayaw din itong mabugbog one-sidedly. Since napipredict ni Martinez na kapag nagbato siya ng suntok, sigurado mapupuruan siya. Napansin nga din ni Volg na tila pinabayaan na ng champion ang kanyang katawan at nag-focus itong dumipensa sa mukha. Inexplain ng champion na nanggagaling nga sa mga kakaibang angle ang mga suntok ni Wally. To the point na parang invisible ang mga to. At kahit nga hindi nilalakasan ni Wally ang mga binabato nitong suntok, mapanganib pa rin ito. Since ginagamit ni Wally ang kanyang speed, flexibility at bending sa kanyang suntok. Kaya naman parang kutsilyo ang mga yun kapag tumatama. At ang dulo ng kutsilyo na yun ay pinupuntiriya ang kanyang mata na para bang balak ni Wally bulagin si Ricardo. Kaya din wala itong magawa kundi mag-focus dumipensa. Nabanggit ni Ricardo na marami na ang gumawa ng strategy na yun sa kanya. Pero first time niya maka-encounter ng boksingerong ginagawa ito nang walang takot. At doon na nga natin nalaman ang sinasabi ni Ricardo na devil's teaching ni Miguel. Napaisip si Dan Kichi kung ilang tao kaya ang nakapansin sa napakasamang strategy nitong si Miguel at tinawag itong Demon General. After nun, nag-guess na din ni Sendo ang strategy nitong si Wally. Nabanggit ni Volg na ang mga injury sa mata nga ang dahilan kung bakit isa-isang nag-dropout ang mga world-class sparring partners nila ni Wally.
At dahil nga sa strategy na yon, hindi na kailangan ni Wally mag-focus sa knockdown since automatic na ititigil ang match kapag nabulog nito ang kanyang kalaban. Kaya naman nag-guess na ni Ipo kung bakit hindi maibaba ni Ricardo ang kanyang depensa. At ito din ang dahilan kung bakit hindi ito makapagbato ng suntok. Ngunit hindi naman pumayag ang legendary champion na wala siyang gawin. At sinabi nito na meron siyang chance magbato ng suntok kapag nagpapakawala si Wally ng body blow. Nang subukan ni Ricardo kumonekta ng left punch, madali itong inilaga ni Wally. At sunod na kumonekta si depensa ang kanyang left overhand counter. Nabanggit ni Miguel na marami na nga silang nakalaban na nagtangka sa opening na yun kapag nagbabato ng body blow si Wally. Kaya naman minake sure nilang may solution sila kapag nangyayari ang situation na yun. At doon na natapos ang third round at wala pa rin magawa ang legendary champion.